Miss Joey, first time ko po kasi OFW ako dito sa Qatar. Um, Totoo po yung sinabi ni Atty. Harry Roque nung nasa Japan siya na sinabi niya na ang mga OFW, lalo na dito sa Middle East, is hirap silang lumabas. Ako, nagpaalam pa ako, nag-iusap ako sa amo ko na kung pwede sana bumoto ako para kay BBM. Dahil nagtiwala ako dun sa mga pinangako niya. Pero sa ngayon, pakiramdam ko, nung una pa lang nakita ko yung ginawa nila kay Atty. Rodriguez, ginawa nila ngayon, hindi ko matanggap kasi nakita ko si Atty. Dick na talagang sumuporta sa kanila, pinakita niya lahat ng mga kailangang suporta na ginigay niya. Tapos ngayon, ang gagawin niya pala sa atin, ibabala tayo. Yun ang ayaw ko, yung ginawa niya sa China. Kasi para bang nagpapaawa siya eh. Ginagawa niyang parang mukhang kawawa yung mga Pilipino. Paano na kami dito, lalo na dito sa Middle East? Alam ba niya kung meron kami day off dito? Wala, hindi nila kami tinitingnan. Hindi naman kami makauwi kahit na minamaltrato na kami kasi alam namin wala kaming babalikan na trabaho dyan sa Pilipinas. Alam niya na, siguro, hindi ko alam, pero alam ko na alam niya na yung iba dito, wala nang ibang choice kundi mag-tiis na lang kahit na minamaltrato kami. Paano, kagaya ko, iniisip ko kaagad, paano kapag nag-escalate yung tension dyan sa South China Sea? Paano na kami? Pag pinauwi lahat ng OFW, saan mapupunta yung mga pinauwi? Mauubusan na sila ng trabaho sa Pilipinas. Pagkatapos nun, lilipat sila rito sa Middle East. Kung sakali lang pero pagkalipat nila dito, ano nang gagawin sa amin ng mga datihan? Siguro, isang mali lang namin, sige, umuwi ka na. Hindi ka na namin kailangan kasi madali lang makahanap ng kapalit. Hindi ba naiisip na ang produkto ng Pilipinas is OFW? Hindi ba napakasakit yun pakinggan na ang ibang bansa, ang product nila, mga electronics. Samantalang tayo dyan sa Pilipinas, OFW ang produkto natin. Hindi ba man nakakahiya yun? Nung nagpunta rito sa Qatar si BBM, natatakot ako kasi pakiramdam ko may gagawin siyang hindi maganda. Pakiramdam ko may mga sasabihin siya, mambubudol siya. Napakabait ng hari dito sa Qatar. Although hindi man lahat nabibigyan ng maayos, pero kung ikukumpara ko naman sa health na yung dyan sa Pilipinas, mas maganda rito. Kahit isipin ko na lang, kahit na wala akong day off, ayos lang. Kasi at least ang iniisip ko, may trabaho ako dito. Pag umuwi ako ng Pilipinas, wala. Ano bang ipinapangako sa akin ni BBM? Yung ibabala na tayo? Paano ako? Ako na lang, isipin ko para lang sa akin, sa sarili ko lang. 8 years na ako dito. Nangangarap ako. Ngayon, kauumpisa ko lang na magbayad ng monthly sa pag-ibig para sa bahay at lupa. Paano na kapag nagkagera na? Paano na yung mga ibinayad ko? Paano na yung mga pangarap ko para sa anak ko? Meron pa akong mangyayari na ibabalik pa ba sa amin? Yung in-invest namin, yung pinaghirapan namin? Hindi niya naiisip yan. Yung ginagawang treatment sa amin dito, parang kainin kami ng tira. Diyan sa Pilipinas, walang problema kasi ang tira, galing pa rin sa malinis na plato. Paano yung pinagkainan na nila yun ang ibibigay sa amin? Yun ang tinitiis na lang namin dito. Pero pasalamat pa rin ako dahil mabait yung amo ko. Tapos, meron pang isa dyan. I-open ko lang yung tungkol doon sa importation. Sana naiisip naman ni BBM na yung paggaya na lang natin. Parang wala na tayong sarili eh. Wala na tayong sariling mga damit kasi lahat galing ng China. Dahil ang mamahal ng mga gawa sa Pilipinas. Bakit? Dahil mas pipiliin na ng tao ngayon yung mga galing sa ibang bansa dahil yun ang mura. Tapos ngayon babagsak niya yung tax ng bigas. Ano yung mga magsasaka? Hindi ba niya naiisip yung hirap? Kung gaano kamahal ang mga abono, lahat ng mga yan. Gusto ko lang sana maisip niyo yun. Sana lang marinig niya. Lalo na yung mga ginawa pa niya sa Kingdom of Jesus Christ. Ako, Muslim ako. Pero nakikisimpatya ako kasi alam ko na walang ginagawang masama yung mga tao. Nagpapasalamat pa nga ako dahil sa SMNI, lahat ng mga balita dyan sa Pilipinas, nalalaman ko dito habang nagtatrabaho ako. Sila na lang ang pinakikinggan ko. Ikaw, Miss Joey, hanggang sa madaling araw, alam na alam ko yung bago nangyari sa KOJC na yan,
nakikinig pa ako ng live ninyo. Kaya inisip ko, pagkatapos ng live ni Miss Joey, nangyari na yung sa KOJC, kaya alam na alam ko yan. At saka, sa ngayon, gusto ko magpasalamat Miss Joey dito sa program mo kahit pa paano narinig ninyo ako. Thank you, thank you.